Panginoon, sa hapon na ito, nagpupuri kami at sumasamba sa Diyos na banal. Nawa po ay sa pamamagitan ng inyong mga salita ay patuloy na dalhin mo ang aming kaisipan at kalooban sa isang ugaling may kapakumbabaan upang kami rin, Panginoon, ay patuloy na malinis ang aming isip at puso sa lahat ng aming uri ng mga kasalanan. Patawarin niyo po kami at bigyan ng kapayapaan sa inyong harapan. Maraming salamat sa ikalawang araw ng Disyembre. Salamat sa inyong pag-iingat, sa inyong probisyon, sa inyong presensya na patuloy na nagpapalakas sa amin sa tuwing maririnig namin ang inyong mga salita. Patnubayan niyo kami at gabayan, abutin mo ang mga manunood, palakasin niyo po ang kanilang mga kalooban, aliwin niyo po sila, at nawa o Diyos ay magkaroon ng matibay na pag-asa, huwag silang panghinaan ng loob, manghawakan sa pangako ng Diyos, pahalagahan ang relasyon na pinasimulan ng Diyos sa aming mga buhay. Maraming salamat, kaawaan niyo ang inyong lingkod, tulungan niyo po maipaliwanag ko ng mabuti ang inyong mga salita sa hapon po na ito. Ito po ang aming dasal sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tuloy po tayo, awit 15, 1 hanggang 5, dalisay at matuwid na pamumuhay sa harapan ng Diyos. Awit ni David, O Yahweh, sino kayang makakapasok sa iyong templo? Sinong karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katwiran, mga salitay bukal sa loob at pawang katotohanan. At ang kapwa'y hindi niya sisiraan, di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Tungkol sa kapwa'y di nagkakalat ng kasinungalingan. Ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinapakisamahan. Mga may takot kay Yahweh, kanyang pinaparangalan. Sa pangakong binitiwan, siya'y laging tapat. Anuman ang mangyari, salita'y tinutupad. Hindi nagpapatubo sa kanyang pinautang. Di nasusuhulan para ipahamak ang walang kasalanan. Ang taong ganito'y di natitinag kailan man. Ang mga tunay na Kristiyano na buhay ang espiritu at may paglago sa espiritual ay mayroon pong hangarin na magkaroon ng mataimtim na relasyon sa Diyos at puspos ng kagalakan na sambahin o makapaglingkod sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kapag sinabi kong mataimtim, ito po ay terminolohiya ng mag-asawa. No? Ibig sabihin ay itinalaga niya yung kanyang sarili sa Diyos at ang Diyos naman ay itinalaga nito ang kanyang sarili sa kaniyang mananampalataya. At alam naman natin na pinatunayan yan ng Panginoong Hesukristo. At sa hangarin na ito, may mga napakahalagang papel na ginagampanan ng ating totoong pag-uugali sa harapan ng Diyos upang makonfirma nga na tayo ay may mataimtim na relasyon sa Diyos. Importante ang behavior natin, ang attitude natin sa usaping ito. Ano nga ba ang ugaling kalugod-lugod sa harapan ng Diyos na ibig niyang makita sa kanyang mga tunay na mananamba at tagapaglingkod? So may dalawa po akong punto dito. Ang una po, verse 1, ang katanungan ng mang-aawit. At ang susunod po ay verses 2 to 5, ang kasagutan ng mang-aawit. So unahin natin talakayin ang verse 1. Awit ni David, O Yahweh, sino kayang makakapasok sa iyong templo? Sinong karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Dito po ay sinimula ng psalmist o mga awit sa katanungan sa Diyos na kung saan ay tinapos naman niya ito sa kasagutan na may kinalaman sa pangako ng Diyos.
Dito po sa talatang 1 ay mayroong dalawang katanungan si Haring David sa Diyos. Ganito ang una niyang katanungan: O Yahweh, sino kayang makakapasok sa iyong templo? O Lord, who may abide in your tent? Bagamat sa Tagalog version po ay templo ang ginamit na lugar, subalit kung babalikan natin ang orihinal na manuskrito sa wikang Hebreo, ang ginamit dito ay tabernacle o yung tinatawag na ohel, na ang ibig sabihin ay tent. Posibleng ang templo, tabernacle, or tent natin ginamit dito ay yung pong sinasabi sa 2 Samuel chapter 6 verses 12 to 17. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Ito'y ikinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaban ng tipan at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakakalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban ng tipan, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang baka. Isinuot ni David ang isang linong ephod, at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Nang sila'y papasok na ng lungsod, si David ay naglululundag at nagsasayaw. Nang siya'y nadungawan ni Mikal na anak ni Saul, hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David may muling nag-alay ng mga handog na susunugin sa harapan ni Yahweh. Ang ikalawang tanong niya ay ganito: Sinong karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Who may dwell on your holy hill? Anong ibig puntuhin po ni David sa ikalawang katanungan niyang ito? Ang ibig sabihin po ni Haring David sa ikalawang katanungan niyang ito ay ganito: O Diyos, sino ang panauhing katanggap-tanggap sa iyong tahanan? Ang ideya po ng salita na ito ay hango po yan sa tahanan ng sinaunang kabihasnan, na ang kinikilalang panauhin ng may-ari ng tahanan ay yung pong may malapit na relasyon sa kanya. Kung kaya ang panauhin na iyon ay kapag dumalaw sa tahanan ng nagmamay-ari ng tahanan na iyon, siya po na panauhin ay responsibilidad ng nagmamay-ari ng tahanan na protektahan at tugunan ang pangangailangan ng panauhin na ito. So, ano po sa atin ito? Una, ang Diyos ang ating dakong kapahingahan. Kapag tayo ay nakapailalim sa kapangyarihan at otoridad ng Diyos, may katiyakan tayo sa Kanya na makakaya nating dalhin ang ating mga pasanin sa buhay na ito. May katiyakan tayo ng Kanyang pag-iingat sa buhay na ito. Maging ang kapagurang idinulot ng kasalanan sa buhay natin, ang Diyos ang ating kapayapaan. Sabi nga sa Mateo 11:28-30, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok, magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Ikalawa po, dahil sa biyaya ng Diyos, hindi tayo panauhin ng Diyos sa Kanyang tahanan. Sa halip, dahil sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesukristo na bugtong na anak ng Diyos Ama, tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At dahil tayo ay pinagkalooban ng Diyos
na maging kabilang sa kanyang mga anak, tayo rin ay itinuring na tagapagmana ng Diyos. Sa Roma 8:17, at yamang mga anak, tayo'y tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So dahil dito, ngayong tayo ay nasa ilalim na ng otoridad at kapangyarihan ng Diyos ang ating buhay, pagtuunan palalo natin ang gawaing pagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos. Italaga natin ang ating sarili sa Diyos bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Pati na ang lahat-lahat sa buhay nating ito. Sa ganitong paraan ay makakasiguro tayo na ang presensya, ang proteksyon, at maging ang probisyon ng Diyos sa buhay natin ay siyang magpapanatili sa atin upang makasunod tayo ng may buong katiyakan at pagtitiis sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Diyos. Ano po ang prinsipyo? Ang tunay na Kristiyano ay palaging mayroong gising na kamalayan sa katotohanang ang Diyos ang ating matibay na kanlungan. Ang tunay na Kristiyano ay palaging mayroong gising na kamalayan sa katotohanang ang Diyos ang ating matibay na kanlungan. Sino ang matibay at tiyak mong kanlungan sa mapanubok nating panahon sa kasalukuyang panahon? Anong katiyakan mo sa kanlungan mong ito? Nawa, ang kanlungan natin ay ang presensya ng Diyos. Sambahin natin siya, pasalamatan natin siya, paglingkuran natin siya ng may kapakumbabaan, ng may katapatan, ng may pag-ibig. At diyan ay mararanasan natin kung gaano kadakila, kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Pupunta tayo sa pangalawang punto, ang kasagutan ng mang-aawit. Verses 2-5. Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katwiran, mga salitay bukal sa loob at pawang katotohanan, at ang kapwa'y hindi niya sisiraan. Di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan, tungkol sa kapwa'y di nagkakalat ng kasinungalingan. Ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinapakisamahan, mga may takot kay Yahweh kanyang pinaparangalan. Sa pangakong binitiwan, siya'y laging tapat. Anuman ang mangyari, salita'y tinutupad. Hindi nagpapatubo sa kanyang pinautang. Di nasusuhulan para ipahamak ang walang kasalanan. Ang ganitong tao'y di natitinag kailanman. Mula doon sa tanong ni David sa Diyos sa talatang 1, dito naman sa talatang 2 ay sinimulan naman ni Haring David ang pagbanggit ng sagot niya. Sabi niya sa verse 2, ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katwiran, mga salitay bukal sa loob at pawang katotohanan. Dito po ay may mga binanggit si Haring David na mga katangian kung ano ang kailangan upang ang isang tao ay magkaroon ng mataimtim na relasyon sa Diyos. Ang una niya pong binanggit ay ang taong masunurin sa Diyos sa lahat ng bagay. So sa punto po na ito, magandang mag-reflect po tayo, magmuni-muni po tayo, ako ba ito o hindi ako ito? Ito ba yung buhay ko ngayon sa harapan ng Diyos o malayo dito? So, ano man po ang matuklasan natin sa ating mga sarili, sa ganitong pag-aaral, ay nawa po bumalik tayo sa Panginoon at doon ay makakatiyak tayo na ang Diyos ay patuloy na aalalay po sa atin at magbibigay ng kaliwanagan. Kung matuklasan mo ang iyong sarili na tumatakbo ang buhay mo na hindi sa paraang ganito, may kapakumbabaang dumulog sa Diyos, humingi ng tawad at humingi ng tulong sa Panginoon na makabalik
sa tamang buhay na gusto ng Panginoon. Kung pasok naman ang pamumuhay natin dito sa sinasabi dito, magandang maipagpasalamat natin sa Panginoon at hindi ipagyabang. So, una, ang taong masunurin sa Diyos sa lahat ng bagay. He who walks with integrity. He who walks, o yung tinatawag na halak, meaning to go or to come. Ang ideya po ng salita na ito ay lumalapit kapag tinatawag, sumusunod sa mga iniuutos, lumalakad sa direksyong ibinigay na dapat lakaran. Ibig sabihin lamang dito ay tumutukoy ito sa isang tao na may nakakita man sa kanya o wala, lumalapit siya sa Diyos sa matuwid nitong dapat gawin at namumuhay siya sa kalooban ng Diyos. Integrity or uprightly o yung tinatawag na tamim, complete. Ang ideya nito, sinusunod niya ng tama ang standard ng Diyos. So, the standard of God is in the Word of God. So, bakit? Ano ba ang kasiguraduhan natin kung susundin natin ang Diyos ng ayon sa kanyang panuntunan, ayon sa kanyang standard? 2 Samuel 22 verse 31, mga paraan ng Diyos ay walang kapintasan. So, if we obey faithfully the Word of God, ang sinusunod natin na panuntunan sa buhay ay walang kapintasan. The Bible is perfect. Inspired by the Holy Spirit. Mga paraan ng Diyos ay walang kapintasan. Pangako ni Yahweh ay sadyang maaasahan. Sa nagpapakupkop siya ay kalasag. Pangalawa po, ang taong laging gumagawa ayon sa katuwiran. Kanina, taong masunurin sa Diyos sa lahat ng bagay. Ngayon, taong laging gumagawa ayon sa katuwiran. Works, righteousness. Works, from the word paal, meaning do or make. Ang ideya ng salita na ito ay nakatalaga ang buhay niya sa Diyos para gawin kung ano ang matuwid sa paningin ng Diyos. In other version is integrity. Other version is righteousness. O yung tinatawag na tzedek na ang meaning ay rightness. So, ang matuwid na gawain dito ng taong ito ay nakaugat sa standard at kalooban ng Diyos. Si Panaya chapter 2 verse 3, manumbalik kayo kay Yahweh, kayong mapagpakumbaba, kayong sumusunod sa kanyang kautusan. Gawin ninyo ang tama at kayo'y magpakumbaba kay Yahweh. Baka sakaling kayo'y makaligtas sa parusa sa araw na iyon. Ikatlo, ang taong ang salitay bukal sa loob at pawang katotohanan. Ang taong ang salitay bukal sa loob at pawang katotohanan. Yun yung kailangan ng isang tao na mayroong mataimtim para magkaroon ng mataimtim na relasyon sa Diyos. Una, masunurin siya sa Diyos sa lahat ng bagay. Pangalawa, lagi siyang gumagawa ayon sa katuwiran ng Diyos. Pangatlo, yung pong kanyang mga pananalitay bukal sa loob at pawang katotohanan. Okay? Speaks the truth. No? The truth, emeth, means firmness, faithfulness. Ang ideya po ng salita na yan ay taong nagsasalita ng may katapangan sa kanyang panloob na pagkatao. The lebab, inner man, para sa katotohanan na nagmumula sa Diyos. Sabi nga, ang encouragement nga sa Psalms 31 verse 24, magpakatatag kayo at lakasan ang loob, kayo'y kay Yahweh magtiwalang lubos. Isang uri ng pamumuhay na walang kapintasan ang pinupunto ni Haring David dito sa talatang 2. Blameless.
Kapag sinabing buhay na walang kapintasan, hindi po nangangahulugan ito ng perpeksyon, kundi direksyon. Ito yung sinasabi sa pagkatao ni Job, ayon doon sa pagkasabi ng Diyos mismo, sa harapan pa ni Satanas. Job chapter 1 verse 1 and 8. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya'y mabuting tao, sumasamba sa Diyos, at umiiwas sa masasamang gawain. Hindi mahirap tandaan yan. Na ito, sabi ng Diyos kay Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala, sabi ng Diyos. Wala siyang katulad, harap-harapan kay Satanas mismo. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba siya sa akin at umiiwas siya sa masasamang gawain. So, kung paano i-describe si Job sa chapter 1, yun din yung sinasabi ng Diyos dito sa verse 8. Accurate, precise. Okay? So, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at umiiwas sa masasamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Yan. So ano sa atin ito mga kapatid? Taong masunurin sa Diyos sa lahat ng bagay, taong laging gumagawa ayon sa katwiran, at taong nagsasalitang may malinis na kalooban, at ang lumalabas sa mga labi ay katotohanan, isa lamang po ang pinag-uugatan ng lahat ng yan para makamit natin ang ganitong katangian, pag-uugali. Bumalik tayo sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos, ang lahat ng ito itinuro ng Diyos sa lahat ng tao. Napakahalaga na napapabilang tayo sa isang church na matapat na ipinapaliwanag ang salita ng Diyos, verse by verse. Dahil sa salita lamang ng Diyos, itinuturo ng Diyos sa tulong ng pagpapaunawa ng Espiritu Santo sa bawat mananampalataya kung paano magkaroon ng tunay at mataimtim na relasyon sa Diyos at tamang pag-uugali ng isang tunay na Kristiyano. Ang totoo niyan, yan din yung qualification ng isang pastor teacher sa church. Sabi ni Paul kay Timothy sa 1 Timothy 3:2, kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayanang magturo. Ngayon, sa pagpapatuloy, ganito pa ang sabi ni Haring David sa verse 3. At ang kapwa'y hindi niya sisiraan, di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan, tungkol sa kapwa'y di nagkakalat ng kasinungalingan. Ikaapat po, ang taong hindi mapanira sa pananalita sa kapwa-tao. Okay? Kanina, taong masunurin sa Diyos sa lahat ng bagay, taong laging gumagawa ayon sa katwiran, no? Taong ang salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. Dito sa ikaapat, sa verse 3, siya rin ay taong hindi mapanira, no, sa kanyang pananalita, sa kanyang kapwa-tao. No? Ang salitang kapwa ay hindi sisiraan, not he does backbite with his tongue. Backbite, ragal, meaning to go about. Ang ideya po ng salita na ito ay hindi mapanirang puri ang pananalita, o di kaya'y hindi malisyoso o malisyosa ang kanyang pananalita. Ikalima po, ang taong hindi mapanira sa mga pananalita sa kanyang kapwa-tao, ang ikalima po ay ang taong hindi gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Mali yung ni Hani.
No? Yung ikalima, ang taong hindi gumagawa ng masama sa kaibigan. No? Evil, Hebrew, ra, meaning adversity. No? So, ang ideya ng salita na yan ay hindi namumuhay sa gawaing hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at ng kanyang kapwa. Hindi siya gumagawa ng mga hindi katanggap-tanggap. At itong tao na ito ay hindi siya maihahalin tulad sa isang nakakalasong halaman. No? So, alam nyo yun, ang mga taong gumagawa ng masama sa kanilang kaibigan ay para silang halaman na nakakalason. Ika-anim, ang taong hindi nagkakalat ng kasinungalingan. Ang ideya nito ay hindi siya nagpapalaganap ng masasama at walang katotohanan ng salita para siraan yung kanyang kapwa. Pagdating po sa verse 4, ganito po ang sinabi sa pagpapatuloy. Ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinapakisamahan, mga may takot kay Yahweh kanyang pinaparangalan. Sa pangakong binitiwan siya'y laging tapat, anuman ang mangyari sa litay, tinutupad. Then, ikapito, ang taong itinuring na hindi makatuwirang gawain, ang taong itinuturing na hindi makatuwirang gawain ang gawaing tumalikod sa Diyos, subalit sa kabilang banda na may ikinalulugod niya ang mga taong piniling sumunod ng matapat sa Diyos. Then ikawalo, taong tutuparin niya ang kanyang pangako kahit ano paman ang maging resulta o kapalit nito. Then pagdating sa verse 5, sabi doon, hindi nagpapatubo sa kanyang pinautang, di nasusuhulan para ipahamak ang walang kasalanan. No? So, yung pong ikasyam ay taong kapag nagpautang ay hindi nagpapatubo. Okay. Sa Exodus chapter 22 verse 25, malinaw yan. Kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga nagpapatubo. Then, ikasampu, taong hindi nasusuhulan. No? Ang ideya ng salitang yan ay hindi niya binabaluktot ang katarungan at hindi siya nagdadala ng kabigatan at pasakit sa kanyang kapwa. In Deuteronomy 27 verse 25, sumpain ng sinumang nagpapabayad upang pumatay ng taong walang kasalanan. Sasagot ang sambayanan, Amen. Ngayon, matapos pong banggitin ni Haring David ang mga katangian mula sa talatang 2 hanggang sa unang bahagi ng talatang 5, nagbigay siya ng pinakabuod niya sa huling bahagi ng verse 5. At yun po ay sinasabi diyan, hindi, no, ang ganitong tao ay di matitinag kailan man. Pinapakita niya sa sinabi niya dito na ang taong inuobserba ang mga katangiang nabanggit ay mayroon pong istabilisadong pamumuhay at mayroon siyang matatag na relasyon sa Diyos. Ano po sa atin ito, mga kapatid? Napakahalagang tiyakin natin na tayo ay namumuhay sa kalooban ng Diyos. Pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi minsanan lamang o kung kailan natin magustuhan. Kinakailangang araw-araw nating ipakita ang masikap at matapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sa ganitong paraan lamang tayo magkakaroon ng mataimtim na relasyon sa Diyos at magiging matatag rin ang ating Kristiyanong pamumuhay. Ano po ang prinsipyo? Ang taong namumuhay na may kadalisayan at makatuwiran sa harapan ng Diyos ay magkakaroon ng mataimtim na relasyon sa Diyos at matatag na pananampalataya sa buhay. Mayroon ka bang mataimtim na relasyon sa Diyos? Sa paanong paraan mo ito pinangangalagaan at paano ito nakakaapekto
sa iyong pamumuhay araw-araw. So, simple ang pangangalaga natin diyan. Matapat din na pagsunod sa salita ng Diyos. Paano nakakaapekto sa ating buhay araw-araw yan? Tayo po ay tinutulungan ng salita ng Diyos na magabayan na tayo ay makapamuhay ng matuwid, makatarungan, makapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos.